may merienda pa. Di ba? Minsan, hindi lang isang beses magmerienda sa loob ng isang araw. Yung ilan, mga kapatid, pagdating po ng mga alas 10, yung ilan nagmerienda, at pagdating naman po ng alas 10 po ng hapon, ganoon din po mga kapatid, nagmerienda din po ang karamihan. Di ba? So ang ibig sabihin mga kapatid, sa loob po ng isang araw, mga kapatid, lalong-lalo na po doon po sa mga may kakayahan na kumakain ng higit pa, mga kapatid, ng 3 beses sa loob ng isang araw, ito po mga kapatid ay magbibigay ng lakas sa kanya pong pisikal na katawan. Diba? Kasi kung magtrabaho ka na magtrabaho na hindi ka kakain, isang tiyak na bagay mga kapatid, hindi ka abutan ng 1 linggo. Lupay-pay ka. Okay lang, manlupay-pay. Pagka hindi ka na makapagtrabaho, 1 linggong hindi ka kakain at nagtatrabaho ka, baka 2 araw pa lang mga kapatid, mabigat yung trabaho mo. Halimbawa, construction, nagtrabaho ka yan, hindi ka kakain. Di ba? Ano po ang mangyayari sa'yo? Ikaw ay mawawalan ng lakas. Di ba? Sa ating buhay bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, mga kapatid ko, napakahalaga na tayo po ay kakain ng salita ng Diyos. So, paano po natin kainin ang salita ng Diyos? Sapagkat, hindi naman po mga kapatid, literal na kainin mo itong Biblia. Kaya mo bang kainin ito? Ha? Kaya po ba natin kainin? So, hindi po literal na isusubo natin ito mga kapatid. Diba? Paano po tayo kakain ng pagkain na inihain po ng tao sa araw-araw? Inunguya po natin at pinapadaan sa bibig. Paano naman po natin kakainin ang salita ng Diyos? Ha? Sa pamagitan naman po ng pakikinig. Ang ibig sabihin, yung kakain, mga kapatid, ng pagkain napapanis, katulad po ng ating pong kinakain sa araw-araw, dumadaan po ito sa bibig. At ang pagkain naman po, mga kapatid, ng mga espiritual na pagkain, yung salita ng ating dakilang Diyos ay dito naman po dadaan sa ating tainga. Sa ating tainga. Amen? So ngayon, mga minamahal kapatid, ang mga ang mga nag-aaral po ng salita ng Diyos, ang mga nagtuturo ng mensahe ng ating pinagmamahal na Panginoon, parang sila po mga kapatid, ay nag-i-slice ng tinapay. Ano po tinapay? Yung malaking tinapay. Diba? Sila po yung nagagayat ng tinapay, mga kapatid. At yung mga naghihiwa nito, sila po ay naghihiwa ng maliit na hiwa at may malaki na hiwa. At yung maliit na hiwa, mga kapatid, ito po ay para naman po doon sa mga maliliit ang bibig. At yung malaki ang hiwa, ito naman po ay para doon sa mga malalaki ang bibig. Dahil kung yung maliit na hiwa, isubo mo doon sa malaki ang bibig, sigurado, baka yung kamay mo kasama. Diba? At kung yung malaki naman na hiwa, isubo mo doon sa maliit ang bibig, sigurado mabulunan yan. Impatso ang labas. Purihin po ang ating pinagmamahal na Panginoon. So ngayon po mga kapatid, ang pag-aaral naman po ng salita ng ating punang inang Diyos, ito po ay tunay po na napakahalaga. Maiksi lamang po ito, 2 oras lamang. Okay. Maiksi lang ito mga kapatid, 2 oras lang. Kaya ba? Okay, kaya ka. Sige, umpisa na natin. Pagkain po ang ating punang inang Diyos, ang ating pong pag-aaralan mga kapatid sa araw po ito, eating the Word of God. Ang pagkain ng salita ng Diyos. So una po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 23. Magibilis lang kapatid. Sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 23. So unang puntos po natin mga kapatid, salvation, kaligtasan o safety. Okay, ang sabi po ng Biblia, sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 23. Dito po. Dito po sinasabi, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Amen. Amen. God bless you po, kapatid.
Paghihanda mo yung kasunod, kung ikalawang Timoteo, kapitulo 3, sa talata 15. Okay. Ang sabi po, mga kapatid, nung banal na kasulatan, yamang tayo po ay ipinanganak na muli, hindi sa binhing nasisira. Kasi yung binhi, mga kapatid, kapag ito po ay sira, hindi ho ito tutubo. Di ba? Tayo po ay ipinanganak na muli, mga kapatid, hindi sa binhing nasisira, kundi sa binhi na tumatagal. Saan po papunta, mga kapatid? Patungo ho ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ito po ay ipinangako ng ating pinagmamahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, na kung saan napakahalaga na tayo po ay ipanganak muli, no, sa binhi na hindi nasisira, kung saan ito po yung salita ng Diyos na inihasik sa ating mga puso. Di ba? Yung salita ng Diyos na ihasik sa ating mga puso, mga kapatid. Ang sabi po dito, yamang nilinis ninyo ang inyong, sabi dito, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay ipinupunla sa ating mga puso. Amen? At kung ito po ay dumating sa atin, mga kapatid ko, natanggap po natin yung salita ng ating pinagmamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Di ba? Magiging safe ka. Safety ka sa anumang uri ng gawa ng kaaway. Iingatan ka ng Diyos. Yun yung pangako ng Diyos eh. Di ba? Isa-safe tayo ng ating pinagmamahal na Panginoon sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa virus, sa karamdaman, sa mga problema. Kayang-kaya mo yan dahil nandiyan ang ating pinagmamahal na Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kapitulo 3, ang talata po ay 15, ganito po ang sinabi. Ito po. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Ano po ang sabi po ng Biblia, mga kapatid? Ang sabi po ng banal na kasulatan, pakiulit kapatid. Ito po dito. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Okay. Mula sa pagkasanggol ay nalalaman po natin ang nilalaman ng banal nga kasulatan. Dahil tayo po, noon mga kapatid, tayo po ay sanggol. Sa madaling salita, kapag ikaw ay sanggol, hindi mo pa masyadong naunawaan ito. Hindi mo pa ito masyadong naintindihan. Subalit, kung ikaw ay tumagal na ng tumagal sa paglilingkod sa ating pinagmamahal na Panginoon, mga kapatid ko, ang sabi po ng banal na kasulatan, ito po ay atin na pong nauunawaan. Naiintindihan na po ba natin? Okay, pakituloy kapatid. Ito po. Na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, magpapadulong. Magbibigay sa atin ng kaalaman, mga kapatid ko, para sa atin pong ikaliligtas, para ikaw ay maligtas. Di ba? Amen? So, kinakailangan po natin, mga kapatid, ay ang Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan na kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid ko, ito yung pagkain na tumatagal at ito yung pagkain na kailanman ay hindi nasisira, hindi napupulok. Diba? Ang salita ng Diyos. Alala niyo po ba, mga kapatid? Noong panahon ng ating pinagmamahal na Panginoon, sinundan po siya ng maraming tao. Yung mga tao ay sumunod sa Kanya. At ang sabi ng ating pinagmamahal na Panginoon, kaya kayo sumusunod sa akin, hindi dahil sa mga himala na inyong nakita, hindi dahil sa mga pinagaling, hindi dahil doon sa mga pinagpala, hindi dahil doon sa mga nakikita ninyong mga tanda, kundi kaya kayo sumusunod sa akin dahil sa kayo ay nabubusog. Diba? Kaya sabi ng ating pinagmamahal na Panginoon, kinakailangan hanapin ninyo ang pagkain na hindi napapanis at ang pagkain ito ay tumatagal hanggang sa panghabang buhay. Lahat po tayo sa praise Lord.
So ngayon po mga minamahal mga kapatid, ito po yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa ating pinagmamahal na Panginoon dahil sa salita ng ating pong dakilang Diyos na ito po ay patuloy po na ipinapaunawa sa lahat ng tao na kinakailangan na ang lahat ng tao ay susunod sa utos ng ating pinagmamahal na Panginoon. Di ba? So una mga kapatid, salvation. Pangalawa, spiritual food. Ang sabi po ng Biblia, sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 2, excuse po, sa aklat po ng Jeremiah, Kapitulo 15, ang talata po ay 16. Spiritual na pagkain. Okay? Ito po. Ganito po ang sinasabi. Ang iyong pag-aari at ang iyong kayamanan, Hindi. ilan, sa Jeremiah 15:16. ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Iimahan. Ang iyong salita, ano po sabi mga kapatid, ay nangasumpungan. Ang aking kinain. So yung salita ng Diyos, mga kapatid, ay pagkain po ng mga mananampalataya. Pagkain po ito ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So kakain tayo ng salita ng Diyos dahil sabi ng Biblia, ang tao ay hindi nabubuhay sa pamagitan lamang ng tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Diba? So ngayon, ang sabi po dito ng Biblia, mga kapatid, ang iyong salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. So, nagagalak po ba kayo, mga kapatid, habang kayo kumakain? Ha? Nagagalak po ba? O malungkot dahil nasasaktan? O malungkot, mga kapatid, dahil natatamaan? Alam niyo po mga kapatid, sa salita ng Diyos, kung ito po ay salita ng Diyos, kung tayo po ay naitutuwid, kung tayo po ay naitatama, magpasalamat po tayo sa ating pinagmamahal na Panginoon. Diba? Magpapasalamat ka lang ba dahil sa mga masasarap na pagkain, dahil sa mga masasarap na putahe na inihanda? E paano mga kapatid kung may tinik? Hello? Yung tinig, ito po yung maglilinis doon po mga kapatid sa mga bako-bako natin mga ginagawa. Amen? Lahat po tayo mag-start po sa Lord. So ngayon po, maminamahal kapatid, kinakailangan bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, mga kapatid ko, ang sabi po ng Biblia, yung salita ng Diyos, ito po ang ating pagkain. At ito naman po ang ating kasayahan. Ito naman po yung ating kaligayahan, mga kapatid, sa ating mga puso, kagalakan ng ating mga puso dahil tayo po ay tinawag ng Panginoon. Ba? Tinawag ka ng Panginoon? Yun po ang dahilan kung bakit kakain ka ng salita ng Diyos. Diba? Napakahalaga niyan, mga kapatid, na mag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Amen? So, sabi po, mga kapatid, sa kasunod, sa aklat po ng gawa, excuse me po. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 5, ang talata po ay 12 hanggang 14. Ganito po ang sinabi po ng Biblia. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 5, ang talata po ay 12. ito po. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sabi tatlo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Sa 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Sa mga tuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Yun po, mga kapatid, ay isa sa basihan na kung bakit tayo po ay matatawag na matagal ng mananampalataya.
matagal lang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ang ating pong kinakain ay mga matitigas na pagkain. Dahil yung bata, mga kapatid, pag subukan mo yan ng mga matitigas na pagkain, pwede po yan maimpatso. Di ba? Ganon din po sa mga mananampalataya. Kahit matanda na, mga kapatid ko, kung ito po ay hindi pa po ganap na nakaunawa na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at sabihan mo ito ng mga matitigas na salita, ito po ay nasasaktan. Hindi ho normal, mga kapatid, sa isang mananampalataya na nagbilang na po ng taon, mga kapatid, maging madamdamin pa rin. Diba? Hindi ho normal yun. Pag ang isang mananampalataya ay matatampuhin, kahit matagal lang mananampalataya, hindi po normal yan. Tayo ang bahala kung ano. Ano? So, kinakailangan, sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, ang kumakain nito ay yung mga wala pang sapat, mga kapatid, sila po, ang kanila pong kinakain ay gatas pa. Diba? Para po yun sa mga sanggol, sa mga bagong panganak, yung gatas. Subalit kung matagal ka na mananampalataya o matagal tumanda ka na, matanda na po tayo, mga kapatid ko, kailangan po natin yung pagkain na matigas. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, yung pagkain na matigas, ito po ang siya magagabay sa atin. Ito po, mga kapatid, ang ating pong maging lakas para tayo po ay maging maayos. Lahat po tayo ng side po sila. So sabi po dito, mga kapatid, doon ang pala ng kasulatan, pakiulit lang, kapatid. Muli po. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanata 5 sa talata 12 hanggang sa 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, Okay. Sapagkat narapat na kayo ay maging guro, ang ibig sabihin, mga kapatid, kayo na ay maging tagapagturo. No? Ang ibig sabihin, kayo na yung magagayad para po doon sa mga baguhan, sa mga bisita. Lahat po tayo mag-start po sa Lord. Diba? Tayong mga matatagal na, tayo po ang mag-aalalay. Aalalayan mo yung mga bisita, yung mga baguhan. Hindi naman dapat yung bisita pa yung alalayan, mag-aalalay sa iyo. Diba? Sino ang mag-aalalay doon sa baguhan? Yung mga matatagal na. Lalo na yung mga may katungkulan. Amen? Lalo na yung mga choir. Dapat kayo mismo ang siya magagay doon sa mga baguhan para sila ay maigay ninyo at mailagay ninyo kung saan sila po pwedeng uupo. Dapat ina-assistan yan eh. Kasi ng Biblia na dapat sana kayo na yung tagapagturo, na dapat sana kayo na yung nag-guide sa kanila, na dapat sana kayo na yung aalalay sa kanila. Pero hanggang ngayon, tuturuan pa rin ba kayo? Ang linaw na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. So ngayon, sa atin po, na mga anak ng Diyos, tayo po yung mag-aalalay naman po doon sa mga baguhan. Di ba inalalayan tayo ng mga nauna sa atin eh? Amen? Minsan pa nga, kung ano-ano po yung sinasabi natin, masasakit doon sa nag-invite sa atin eh. Di ba? O, ayaw ko dyan. Hindi ako. Pero, pinagtyagaan kayong alalayan. Pinagtyagaan kayong inlord sa espiritual ng mga tungkulin. At hanggang ngayon, tumagal ka na sa paglilingkod sa ating pinagmamahal na Panginoon. Ikaw ay mayroon ng kaganasan sa mga pagkain makalangit, sa mga piyayang makalangit. Ikaw naman ngayon ang dapat magtuturo sa iba para sila rin ay makakain ng mga espiritual na pagkain. Hello? Alalayan natin, mga kapatid, yung mga paguhan. Amen? I-guide natin sila. Lahat po tayo mag-serve po sa Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan na dapat sana tayo na yung tagapagturo, tayo na yung tagapag-akay, tayo na po yung mag-aalaga sa kanila. Bakit hanggang ngayon tayo pa rin yung aalagaan? Di ba? Okay, pagkituloy kapatid. Hindi po. Ay muling kayo'y nangangailangan na kayo turuan, ni naman, ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kailangan pa bang turuan, mga kapatid, na simulain aral ng Diyos? Kailangan pa ba? Ay, ang linaw po na sinabi ng banal na kasulatan na kinakailangan, mga kapatid, hindi na kailangan na tayo ay turuan ng sino man. Amen? Kundi tayo na po yung magtuturo sa kanila.
tayo na po yung magpapaunawa sa kanila na ito ang gawin mo. O dito ka uupo, o dito ka. Ganito ang pagpupungos sa Panginoon. O di ba? I-guide natin mga kapatid. Ama? Okay, pakituloy. Dito po. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sa 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Okay. Ang bawat tumatanggap ng gatas, ang umiinom ng gatas, mga kapatid, ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Yung salita ng Diyos, yan po, mga kapatid, ang pinakamatuwid. Perfect po yan. Ha? Hindi pong perfect as kina. Perfect po ang salita ng Diyos. Amen? Lahat po tayo mag-start, praise the Lord. So, sabi po, mga kapatid, kung ang banal na kasulatan, okay, pagituloy kapatid, Sapagkat siya ay isang sanggol. sapagkat siya ay sanggol. Okay. Yan sa 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Sa mga tuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng paminihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Okay. Ang ibig sabihin, tayo na po yung nakakaalam ng mabuti at masama. So ang ibig sabihin, sanay na po tayo mga kapatid. Bihasa na po tayo. Amen? Ngayon, tayo naman po yung aalala sa kanila at tayo naman po yung maging guide nila mga kapatid para po sila ho ay maging maayos katulad din po natin. Yeah? Katulad po natin mga kapatid na maayos. O dati, pagdating natin sa simbahan, di ba, nakadikwatro ka, pero ngayon, hindi na, street body na. O, di ba? Lahat po tayo sa personal. So, ang ibig sabihin mga kapatid, dapat hindi yung nakayuko. Nakaupo ka nakaganon ka. Di ba? Maganda ba tingnan mga kapatid? Hindi maganda tingnan. Kahit itanong mo pa sa kanila. Ha? Kung nakaupo ka, nakakaganyan? Hindi maganda tingnan yan. Dapat nakaganyan, maayos. So, yan po mga kapatid ang kaibahan ng mga disiplinado. Alam mo po ba mga kapatid, yung salitang disciple, saan po nagaling? Galing ho yan sa disiplina. Yung salitang disciple ay nanggagaling po siya sa disiplina. Kasi pag hindi pa po yan na-disiplina, hindi po yan matawag na disciple. Di ba? Disiplinado yan eh. Kaya nga tinatawag siyang disciple eh. Kayo, mga disciple kayo, pero hindi nakikita yung disiplina. Palagpakan mo na natin ang ating pamamahal ng Panginoon. Lagi tayo sa praise Lord. Okay. So ngayon po, mga kapatid, una, salvation, kaligtasan o safety, at ang pangalawa, spiritual food o spiritual na pagkain. At ang pangatlo, growth. Paglago. Growth. Paglago. Hello. Ang sabi po ng ikalawang Pedro, kapitulo 2, ang talata po ay 2. Dito po, ganito po ang sinasabi. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng kapatid. Unang Pedro, kapitulo 2, ang talata po ay 2. Dito po. Ganito po ang sinasabi. Kaya't sa paghihiwa, sa doon. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Okay. Ang sabi po mga kapatid, gaya ng sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ha? Pagka nasain po natin yung gatas na walang daya, mga kapatid, amen? Yung pagkain na hindi po madaya na pagkain. Di ba? Ngayon, ang dami na po mga kapatid ng mga madadayang pagkain. Akala mo talaga napakalaki, pero pinalubo lang pala. Di ba? Daya ho yun, ang tawag doon. Pinalubo lang. Kung yung gitna pala, walang laman.
Hangin. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, gaya ng mga sanggol na bagong panganak na dapat paganasain ninyo, mga kapatid, ang gatas na ukol sa Espiritu. Ano po ba yun? Yung salita ng Diyos. Amen. Amen. O sino ba ninyo nagkakape? Pakitaas yung kamay. Yung nagkakape. Wala nagkakape? O yung umiinom ng gatas, pakitaas yung kamay. Hindi kayo nagagatas? Energen daw, energen. O, di ba? Sige, talaga ako, malimit mga kapat na nagagatas po yung bata, no? Di ba, bata? Pero mayroon din naman matanda, nagagatas. Kaya nasabi po dito mga kapatid, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Diba? Para tayo po ay lumago. Amen? Para lumago yung ating po spiritual life, na minamahal kapatid, kailangan na kailangan po natin, walang iba, ang salita ng Diyos. Paano po ba ninyo napaganda ang inyong katawan? Paano ninyo napapalusog ang inyong katawan? Di pa sa pamagitan ng pagkain? Ng mga hinahain ninyo sa araw-araw. Pero yung salita ng Diyos, mas higit na mahalaga at mas higit na kailangan po ng tao. Ang salita ng Diyos. Diba? Ito yung kailangan po ng tao, mga kapatid. Kaya minsan sinasabi ng ina na hindi ko na kailangan kumain ng salita ng Diyos. Kasi malusog naman ako. Hindi ko na kailangang mag-aral pa ng salita ng Diyos. Samantalang alinaw na sinasabi ng Biblia, mag-aralan kayo sa isa't isa at lalo na kung inyong nanamalas na lalapit na ang araw. So bawat isa ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Bawat isa sa atin, mga kapatid, ito po ay kailangan na kailangan para tayo po ay lumago. Ngayon, ang sabi po ni Apostol Pablo, sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 32, ganito po ang paalala po sa atin. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 32. Ganito po ang sinasabi. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Okay. Ano po ang sabi? Tayo po ay tagubilin. Sige, pakiulit. Ganito. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. Okay. Ipinagtatagubilin sa Diyos. Ano pa yung sa inyong pagkaintindi? Ginatugyan. O ipinagpaubaya. No? Kumbaga, ipinapa sa Diyos. Sabi ni Pablo, kayo ay ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos na kayo ay tumibay. Ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. Sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. So sino po magpapatibay sa atin, mga kapatid? Simple, unang-una salita ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, mga kapatid ko, ito yung magpapatibay sa atin. Ito po yung magpapalakas sa atin. Yung kanya pong banal na salita para sa pagiging banal. Amen? So napakahalaga na magiging malinis ka. Tama? Napakahalaga na walang maipipinta sa atin. Kinakailangan maging malinis po tayo, mga kapatid. Lahat po tayo mag-self-cross, Lord. So paano po natin yung malaman na maging malinis po tayo, mga kapatid, kung hindi naman po tayo nagpapalinis? Amen? Ang sabi po ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sa aklat po ng Juan, Kapitulo 15. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 2 hanggang 3. Ganito po ang sinabi ng Biblia. So una, mga kapatid, salvation, kaligtasan o safety. Pangalawa, spiritual food, at spiritual na pagkain. At pangatlo, growth, paglago. At ang pang-apat, mga kapatid, cleansing, paglilinis.
Okay. Dito po. Dito po sa Aklat ng Juan, Kabanata 15 sa talata 2 hanggang 3. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Sa 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na nasa inyo'y aking sinalita. Amen. Paano tayo maging malinis, mga kapatid? Sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po ba dito, mga kapatid, na makapagsasabi, mula nang tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, mula na siya naglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa mga oras na ito, na hindi pa siya malinis? Di ba? Ang dami natin napapakinggan, nagpapasalamat sa Diyos na siya'y binago ng Diyos. Dati siya ganito. Ganito siya dati, nagmumura siya. Dati siyang babaero. Dati siyang manloloko. Dati siyang sinungaling. At dati siyang magnanakaw. At dati siyang nagsusugal. Ngayon, bakit masasabi mong binago ka ng mahal na Panginoon na dati sabi mo ang sama ng ugali mo, kung sinasabi natin binago tayo ng mahal na Panginoon, ang ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos, tayo po ay nililinis. Amen? Kaya naunawaan natin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Alam po natin kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi kasalanan. Kaya nga, kinakailangan po natin, mga kapatid, na maunawaan po natin na yung salita ng Diyos, ito po ay naglilinis ng kasalanan ng tao. Hindi na po yan naglilinis ng kasalanan. Nagpapagaling pa yan ng mga karamdaman. At hindi na po nagpapagaling ng mga karamdaman. Lumulutas pa yan ng mga problema. Diba? Yung pamilya sira, aayusin yan ng Panginoon. Yung pamilya wasak, aayusin ng mahal na Panginoon yan. Kung ikaw ay handang lumapit sa Diyos. Kung tao, mga kapatid, ay handang lumapit sa Diyos at magsisi, talikuran ang kanyang mga masasamang lakad at magpapalinis sa ating pinagmamahal na Panginoon, ang sabi po ng Biblia, tayo po ay, pakiulit kapatid, Dito po. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, okay, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ano ang gagawin? ay inaalis niya Ang naalis niya. Yung bawat sanga na walang bunga. Bakit alisin? Kasi kinakailangan na maging malinis, ililinisin niya eh. Amen? So ang ibig sabihin, mga kapatid, kung ano po ang sanga o ano po, mga kapatid, ang nagagawa na kasalanan po ng tao, yan po ay unti-unting lilinisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dati nagsisinungaling ka, sabi nga nila, mga kapatid, binago na siya ng Panginoon, lahat na, nawala na. Pero isa na lang talaga ang hindi nabago sa kanya, yung pagsisinungaling. Ibig sabihin, hindi ka pa binago. Di ba? Di ba sabi ng Biblia, ang sino mang nakasunod ng 10 kautusan datapot natitisod sa isa ay nagiging makasalanan pa sa lahat. Wala pa rin po, mga kapatid, na pagbabago. Lahat mo tayo magsabi po sa kasalanan pa rin eh. Di ba? Kasi anino na sinasabi ng Biblia, ngunit sa mga tuwag at sa mga taksin, o sa mga mamatay tao, sa mga magdanakaw, sa mga manganunya, at sa lahat ng sinungaling. O di ba? Ano ang bahagi nila? Ang sabi po ng Biblia, o nga, sige nga, hindi ka nga pumatay. Hindi ka nga nagnakaw. Okay, tanggap yan, ayos yan. Pagdating naman doon sa pagsisinungaling, doon ka sablay. Wala pa rin, mga kapatid, di ka pa rin papasok ng langit. Dagat-dagat ang apoy na nagniningas na siyang ikalawang kamatayan. Di ba? Lahat po tayo mag-sign personal. So, kinakailangan, mga kapatid, maging malinis po tayo. Kinakailangan wala tayong bahid ng pagkakamali. Wala tayong bahid ng pagkakasala. At hindi po tayo gumagawa ng kasalanan. Yung salita ng Diyos, ito po yung maglilinis sa atin para papasok tayo ng langit. Walang papasok ng langit na makasalanan. Di ba? Kaya nga sabi ng ating pinagmamahal na Panginoon, yung sanga, mga kapatid, kasi yung katawan natin, ang ating pinagmamahal na Panginoon ang puno, di ba? Siya yung puno, mga kapatid, ang ating pinagmamahal na Panginoon. So ngayon naman po, sa atin naman po bilang mananampalataya, sa atin naman pong katawan, ito rin po yung puno. Di ba? Ngayon po, mga kapatid, dito po sa ating pong katawan,
Bawat sangkap nito ay mayroon pong kanya-kanyang kahinaan. Hello. Yun po ang dapat malinis. Yung bawat kahinaan ng iyong katawan. Hello. Lahat po tayo masabi, Prosper. Pakituloy, kapatid. Samahan mo ako. Amen po. Ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Okay. Yung bawat sanga na hindi nagbubunga, ano po ang ginagawa? Inaalis. At yung bawat bunga, ay bawat sanga na nagbubunga, lilinisin. Diba? Bakit kailangan linisin para magbunga na magbunga na magbunga ng marami? Hello? Okay, paano lilinis? Pakituloy, kapatid. Amen. Sa 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Okay. Maging malinis po tayo sa pamagitan ng salita ng ating pinagmamahal na Panginoon na Kanya pong sinalita na nakasaad po sa banal nga kasulatan. Hello? Na itinuturo ng mga mangangaral, itinuturo ng mga pastor na kinakailangan yung salita ng Diyos hindi lamang dapat pinakikinggan, kundi yung salita ng Diyos ay atin naman pong i-apply. Amen? I-apply po natin. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Yung salita ng Diyos dapat ina-apply po yan, hindi na pinapakinggan at pinapalusot sa kabilang tainga na parang wala lang. Di ba? So kinakailangan yung bawat salita ng Diyos, ito po ay atin pong i-apply para tayo po ay maging malinis sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. So ngayon, minamahal mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sabi po dito mga kapatid ng Biblia, sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 3, ang talata po ay 13 hanggang 17. So una mga kapatid, salvation. Pangalawa, spiritual fruit. At ang pangatlo, mga kapatid, fruit, paglago. At ang pang-apat natin ay cleansing. At ang panglima, wisdom. Saan mo ba yan galing? Ha? Saan? Okay, sinasabi mo, pero dalawa yan. Okay, pakibasa. Amen. Dito po sa aklat ng Santiago sa Kabanata 3 sa talata 13. Amen. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Sa 14. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibubuho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Sa 15. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sa 16. Sapagkat kung saan mayroong paninibubuho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Sa 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaibabaw. Praise Lord. Gabi siya po, kapatid. Ang sabi po, mga kapatid, sino ang mga matatalino dito sa inyo? Sino po ang mga mahuhulong? Ang sabi po ng Biblia. At ipakita niya sa pamagitan ng kanyang mga mabubuting kabuhayan. So ang ibig sabihin, kung ikaw ay matalino, ikaw ay marunong, ikaw ay may alam, ang ibig sabihin, ipapakita natin sa mabuting kabuhayan, sa mabuting nating ginagawa. Doon ka makikilala. Lahat po tayo magsabi po sa Lord. Diba? So ang dami ngayon, mga kapag sa panahon po natin ngayon, mga matatalino, may mga pinag-aralan. Kung pag-usapan natin ang pinag-aralan. Subalit mga kapatid, hindi mo makikita sa kanila na sila po ay may pinag-aralan. Sa pamagitan ng kanilang mga mapagpainbaba. Sa pamagitan ng kanilang mga ginagawa na hindi ho maganda. Hindi naman po lahat, kahit nga po yung walang pinag-aralan. Di ba? Yung ilan naman po, mga kapatid, talagang ipinapakilala lang talaga na wala talagang pinag-aralan.
Hindi naman po lahat na may mga pinag-aralan, mga kapatid, nakikita sa kanila, nakikilala sa kanila na wala silang pinag-aralan. So ngayon, mga kapatid, kinakailangan na may pinag-aralan ka man o wala ka man pinag-aralan. Dapat makikita sa atin, mga kapatid ko, yung pagiging matalino, yung pagiging totoong anak ng Diyos, yung pagiging totoong mananampalataya. Amen? Makikita sa atin po yan, mga kapatid, sapagkat dahil tayo po ay naglilingkod kay Kristo, yung bawat ginagawa po natin, doon po tayo makikilala na ikaw nga ay anak ng Diyos. Ha? Paano ka makikilala kung mayroon ka nito? Nasabi ng Biblia. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng kanyang mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan at ng karunungan. Diba? At ang sabi po, pakituloy kapatid, sa 14. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa Okay. inyong puso, Ngunit kung kayo'y mayroong mga mapapait, ibig sabihin, mapait talaga ito, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi, okay? sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri. Okay. Kung kayo ay mayroong mapapait na paninibugho at kung kayo ay mayroong pagkakampi-kampi, huwag ninyo yang ipagmalaki. Huwag ninyong ipagmapuri, mga kapatid. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, hindi yan ang katalinuhan na galing sa Diyos. Hindi yan ang kaalaman na galing sa Diyos. Hindi yan ang kagulungan na galing sa Diyos. Kundi yan po ay galing. Kanino? Kanino galing? O, ikaw mo sabi yan, hindi ako. Diba? Yan po ay hindi galing sa Diyos. So, ang kailangan po natin, mga kapatid, ano po ang kailangan po natin? Okay. Ang sabi po, pakiulit kapatid, tuloy. Dito po. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Huwag kang magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi po talaga po pwede, mga kapatid. Diba? Sa tingin kasi natin, tama tayo. Pero sa tingin po ng Diyos, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, tayo po ay mali. Amen? So ngayon po, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, dapat maging maayos po natin yan. Iayos natin yan. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Okay. Tuloy kapatid. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ito po ay karunungan na galing po, mga kapatid, sa lupa. Sa diablo ito. Hindi ito makadiyos na karunungan. Dahil yung karunungan na makadiyos, sila ay Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. okay. Sa 17. Hindi po. Ngunit, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis. Okay. Unang-una, yung karunungan na galing sa itaas, unang-una po malinis. Walang paninibugho po yan. Wala po yan pagkakampi-kampi. Wala po yan pag-aaway-away. Wala po yan pagtalo-talo. At wala po yan inggit-inggitan. Di ba? Galing yan sa Panginoon eh. Malinis. Lahat po tayo mag-start first, Lord. Di ba? So yan po ang kailangan ng iglesia. Yan po ang kailangan ng mga taong sumasamba. Yan po ang kailangan ng mga taong nangangaral na salita ng Diyos. Yan po ang kailangan ng mga taong mananampalataya. Lahat po tayo mag-start first, Lord. So kinakailangan, mga kapatid, maging malinis ka. Kaya sabi ng Biblia, sino man ay hindi makakita sa Diyos. Ang hindi malinis ang puso, hindi nila makikita ang Panginoon. Amen. So kinakailangan maging malinis yung puso po natin. Kinakailangan po, mga kapatid, kinakailangan na tayo po ay nagpapalinis sa Diyos dahil yung kaalaman na yan, yung karunungan na yan, yung wisdom na yan, ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Galing po sa itaas, ang sabi ng Biblia. Amen? Kung kayo nagtalo-talo, nag-away-away kayo dyan, nag-iinggitan kayo, nagsasakmalan kayo dyan, nagsasampalan kayo, ay hindi yan galing sa itaas. Galing yan kay Satan.
Tapos nagbabangayan kayo. Hindi po yan galing sa Panginoon. Ang galing sa Diyos. Malinis. Okay? Pakitulong kapatid. Dito po. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa. Okay. Ano po? Unang-una, malinis. Mapayapa. Saan galing po yan? Galing sa itaas. Galing sa Panginoon. Lahat po tayo masabi, praise Lord. Okay, tuloy. Banayad, Banayad. Okay. madaling panaingan, Amen. Yes. uspos ng kawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaibabaw. Puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Ha? Ang ibig sabihin, pag mali, mali po talaga. Pag tama, tama po talaga yan, mga kapatid. Lahat po tayo sa praise Lord. At hindi po nagpapapaimbabaw, hindi po nagmamataas. Di ba? Yun po ang isang ugali ng Kristiyano na totoong anak ng Diyos. Yung kaalaman niya, yung talento niya, yung kagalingan niya ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat mo tayo sa praise Lord. So, ang pang-ilan na ba tayo, mga kapatid? Ha? Pang-5 o pang-6? Okay. Una, spiritual salvation. Pangalawa, spiritual growth. At ang pangatlo, growth, cleansing, wisdom, at pang-anim, guidance. Patnubay. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, salat po ng awit, 119, ang talata po ay 105 o 105. Ito po, ganito po ang sinasabi. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Okay, pakiulit. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 111. Dito po sa talata 105. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga Ang paa. salita mo ay Ilawan sa aking mga paa. ilawan sa aking mga paa. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, yung salita ng Diyos, ito po ang ilawan. Ito yung ilaw po ng ating po mga paa. No? Ang ating po mga lakad, mga kapatid. Na kung saan, ang sabi po nito, At liwanag sa aking landas. at liwanag sa aking landas. So, ang ibig sabihin, patnubay o gabay. Amen? Guidance po natin, mga kapatid. Walang iba ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo sa cross mo. Kaya sabi nga ng Hosea 1:8, mga kapatid, na ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong mga bibig, kundi inyo itong paggulayan araw at gabi upang inyong masunod ang lahat na nakasulat sa aklat na ito. Lahat po tayo sa cross, Lord. So, salita ng Diyos, mga kapatid, ito po yung gabay natin, ito yung patnubay po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Amen? Ito yung guidance po natin, mga minamahal kapatid. Yung salita ng ating pinagmamahal na Panginoon. Dahil mismo ang Diyos, dahil ang Diyos ang siya nakakanam, kung yung mga lakad po natin, ito po ba, mga kapatid, ay lumilis na ayon sa plano ng Diyos. Lumilis na po ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So, kailangan po natin ang guidance ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo mag-start, praise Lord. Gusto ang pagpito, mga kapatid, comfort. Ha? Pag-aruga o pag-aliw o aliw. Tayo po ay inaaliw. No? Kung ikaw ngayon ay nasa kalungkutan ka, aaliwin ka ng Panginoon. Kakalingahin ka ng Panginoon. Ikukomfort ka ng Panginoon. Diba? Yun ang Panginoon eh. Lahat po tayo mag-start, praise Lord. Kung ikaw ay nagdaramdam, ikaw ay aaliwin ng Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nasa kalungkutan, sa tuwing tayo po, mga kapatid, ay nasa kagipitan, sa panahon na tayo po ay nangangailangan, ang dapat unang-unang lapitan po natin, mga kapatid, para hindi ka bumitaw, para hindi ka bumigay. Kailangan natin ang Panginoon. Diba?
Kaya nga, ang dami po sa panahon natin ngayon, nagpapakamatay na lang. Dahil hopeless na. Wala na siyang pag-asa sa tingin niya, mga kapatid. Naalala ko po, mga kapatid, yung isang may sakit. At ang sakit niya po, mga kapatid, ayon po sa news ng doktor, cancer. 2 months. Kinanigan po siya, 2 months. Mamamatay siya. Ano? At alam niyo po, mga kapatid, nung marinig niya yung sinabi ng doktor sa kanya na 2 buwan na lang siya titira dito sa mundong ito o 2 buwan na lang siya mabubuhay, ang ginawa niya po, lumapit siya sa Panginoon. Nagsisi siya sa kanyang mga nagawang kasalanan at naglingkod siya sa ating pinagmamahal na Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid, ang sabi niya, papuntahin mo, kasi pinauwi na po siya sa bahay, mga kapatid. Sabi niya, yung aking mga kamag-anakan, pumunta sila dito sa aming bahay. O lahat ng mga kamag-anak niya, mga friends niya, in-invite niya, mga kapatid. Sabi ng mga tao, ano bang mayroon dyan? Sabi ng mga kamag-anak niya, anong mayroon? Bakit tayo pupunta doon? Lahat po tayo mag-sabi ng sunod. Ang sabi po, mga kapatid, nung may sakit, cancer, party. Cancer party. Yun po, mga kapatid, ay kanya pong ginawa po yun. Sa tuwing nagpapatawag siya, mga kapatid, ang sabi po, ang laging sinasabi, cancer party. Alam mo po, mga kapatid, lumampas na sa 2 buwan, yung doktor na nagtaning sa kanya, 2 buwan, patay siya, yun ang namatay. Siya buhay. Palampakan mo na natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Bakit? Kasi lumapit siya sa mahal ng Panginoon eh. Amen? Nagtiwala siya sa ating pinagmamahal na Panginoon, mga kapatid, at isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Yung kinaling sa kanya na 2 buwan, pinahaba ng Diyos. Palampakan mo natin ang ating pinagmamahal na Panginoon dahil lang sa cancer party, mga kapatid. Di ba? O yun ang kailangan po natin, mga kapatid, salita ng Diyos eh. Amen? Lahat po tayo masabi po na. Yung doktor na nagsabi sa kanya, Torrance, patay. Nabaliktad yung sitwasyon, mga kapatid. Hindi naman sa ginatuwa po natin yun na namatay po yung doktor na nagsabi sa kanya, na nagtaning sa kanya, mga kapatid. Pero dahil sa himala ng ating pinakmamahal na Panginoon. Dahil lumapit siya sa Diyos at naglingkod siya sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos at hiningin niya ang gabay ng ating pinagmamahal na Panginoon. Yung guidance ng Diyos, mga kapatid, pinagpala siya ng Panginoon. Ganun din po tayo, mga kapatid. Kahit sabihin man natin, pinagpala ka na ng Diyos. Kailangan natin yung gabay ng Diyos. Amen? Kahit sabihin mo malakas ka, kailangan mo ang gabay ng Diyos. Kahit sabihin mo hindi ka man gaano malakas, mas lalong kailangan mo ang guidance ng Diyos. Araw-araw, kailangan po natin ang guidance ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat po tayo mag-stand, praise Lord. Kailangan po natin, mga kapatid, ang comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang mga kapatid, joy. Meron ba itong joy, mga kapatid? Meron ba ito? Meron ba? Joy. Ano yan? Hindi ko marinig eh. Joy na palinis sa pinggan. Maganda yun. Yung joy, yun. Lagi kang excited. Excited ka lagi. Masaya ka lagi. Nagagala ka lagi na magpupuri sa Panginoon. Amen? Yung usbano lang doon, kahit na wala siyang kapardang na brother. Amen? Wala, ang pangit ng tingnan. Di ba? Kaya mas maganda talaga pag brother lang talaga. Magsama. Pag sister lang lahat, mga kapatid. Mas maganda tingnan. Amen? Lahat po tayo magsabi, praise Lord. Minsan kasi, mga kapatid, gusto natin angkinin na lahat eh. Di ba? Magkaroon naman tayo ng kung halimbawa, yung kapartner natin na kapartner mo pala na brother, sasulib na siya tatayo, hindi ka pa sasulib ka rin. Di ba? Kasi tagilid pa si minsan, mga kapatid eh. Diba sa bangka, pag tagilid, ano po mangyayari? Matataob.
kinakailangan mga kapatid, balance. Amen. Amen? Lahat po tayo basta yung first Lord. Pero okay naman po mga kapatid kasi naglipat naman. Pero kung dito talaga sa gitna, siya yung prinsipe. Oh, nasa gitna ba naman? Hindi, siya yung prinsipe. Oh, saan ka pa niya? Pero dapat talaga mga kapatid, pag brother lang kasi simple brother kayo nakalagay dito eh, sa kabila. Amen? O ngayon, pag kulang yung brother, i-adjust naman natin. Dapat na lang doon. Adjust naman natin. Minsan kasi inuunahan na natin, kung yung kasama pala natin, hindi pala, hindi pala sasama. Okay. Pero kailangan po natin mga kapatid kasi kung sakali, i-live tayo, no? I-live, nasa live, mas maganda kung tingnan. Balance. Lahat po tayo mag-start, praise Lord. Okay. Sorry po mga kapatid, pero yan ang po yung kasayahan niya. Kumbaga, enjoy na enjoy siya. Joy na joy talaga mga kapatid. Okay. Talagang masiglang. Yun yung kagandahan eh. Amen? Baga, kahit sa ganung sitwasyon talagang masaya siya mga kapatid na nagpupulot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, yung galak niya ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat po tayo mag-stand, praise Lord. Okay, ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 11, mga kapatid, upang manubos ang ating kagalakan, ang ating kasiyahan, mga kapatid, na galing sa Diyos, ito po ang sinabi ng Panginoon. Iba po. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Amen. Matindi ho yan mga kapatid. Di ba? Kung naalala niyo po yung sakripisyo, 2,000 years ago, mga kapatid, na ginawa ng Panginoon. Sa kanya pong ginawa mga kapatid na yung kanya pong buhay, inihandog niya para sa atin. Ginawa niya ng Diyos na may kagalakan. Amen? Kaya sabi ng ating pinagmamahal na Panginoon, para ang aking kagalakan ay mapunta sa inyo. Amen. Okay, pakiulit kapatid. Iba po. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa Okay, inyo, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo Amen. upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. So kinakailangan mga kapatid na tayo po ay nagagalak. Tayo po kinakailangan ay magiging masaya. Na tayo po ay kinakailangan mga kapatid na tayo po ay lagi pong nagdiriwang. Lalo na kung tayo po ay pupunta sa simbahan Amen. para sumamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na ang ating pinakamahal na Panginoon ay nag-boast ng kanya pong buhay. Inihandog niya ang kanya pong buhay. Alang-alang sa atin. Ginawa ng Diyos yun. Ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, na may kagalakan. Para sabi niya, para ang ating kagalakan ay mapunta sa inyo. Amen. Lahat po tayo mag-start, boss. So last, sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 1 hanggang 2. Iba po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, sa talata po ay 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo, kung iyong dinigin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Lahat po tayo mag-start, boss, no? Praise the Lord. Blessing, mga minamahal kapatid. Amen. Blessings. Diba? May is. Kaya, blessing is. Diba? Blessings. Mga minamahal kapatid. Sabi nung nanay, Maki, Maki, yung anak ko, nag-graduate, there is. Ano? Nag-graduate yung anak ko, there is. Sabi nung anak, Nay. Di pala. Mali yung pagkakwento ko eh. Sabi niya, Maki, yung anak ko nag-graduate.